Ang pagharap sa liwanag ng katotohanan. Nang hindi naunawa ng misteryo, sumunod ng mabilis ang batang may bahay dito doon. Sila'y nahahadlangan ng mga tuod at nadadapa sa lupa. Sa pagtakas na ito, hindi nila nagawang iwasan ang liwanag na sumalubong sa kanila ng lalong maliwanag. Habang nabibigla at sinisikap pang tumakbo sa ibang direksyon, sila'y pinigilan ng isang malakas na kamay. At sa pagangat ng kanilang mga paningin, nasilayan nila ang mukha ng walang hanggan. Mas maningning pa kaysa araw ang pagtatapat at ang sumpa. Hindi alam kung paano haharapin ang kanyang nagliliyab na katarungan. Natakot si Cain na maparusahan dahil sa kanyang krimen, at itinakip ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang tagapaglikha ay nagtanong ng taimtim, nasaan si Abel na iyong kapatid? Nang paulit-ulit ang tanong, nahiya si Cain dahil kailangan niyang aminin ang kanyang kakilakilabot na kasalanan sa harap ng kanyang asawa na nais niyang pagtakpan. Sumagot lamang siya nang walang bahala, hindi ko alam, ako ba ang bantay ng aking kapatid? Galit sa hambog at walang habas na sagot na ito, maring nagsalita ang walang hanggan. Ano ang ginawa mo, Cain? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ngayon, ipinagpatuloy ni Yahweh ay isinumpa ang lupang ito na tumanggap ng inosenteng dugo ng iyong kapatid. Ang paghihiwalay sa pagpapala, sa tinig na puno ng kalungkutan, ipinagpatuloy ng walang hanggan. Sa mga araw na nagdaan, bumuhos ang takip ng mga pagpapala. Nagpayabong sa iyong pagpapagal sa lupa at nagbigay ng kasiyahan sa iyong mga gawa. Ngunit mula ngayon, hindi ko na ito mapapala, sapagkat ang iyong kusang loob na paghihimagsik ay nagbarado sa mga daan ng pagpapalang ito. Kaya't habang buhay kang lalakad sa lupang isinumpa ng iyong kasalanan, isang takas mula sa liwanag ng mukhang ito na laging ngumiti ng kapatawaran at kaligtasan. Isang pagtakas na magwawakas sa walang hanggang gabi. Matapos ibunyag ng kalunos-lunos at walang pag-asang kalagayan nito, itinaas ng tagapaglikha ang kanyang tinig at nanahoy ng masidi. Mahirap para sa kanyang pabayaan ang anak na minahal niya, ngunit ang matigas na paghihimagsik nito ang nagtakda sa kanyang walang hanggang kapalaran. Ang hiling at ang pangako ng proteksyon, nanginginig sa takot at pangamba sa kanyang kahiyahiyang kalagayan. Desperadong dumadaing si Cain kay Yahweh. Bumalik ka, alahaya, bigyan mo lamang ako ng isang pagpapala. Gumagalaw ang kanyang walang hanggang pag-ibig, hinarap ng walang hanggan ang nangangatog na si Cain. Nagpahayag ito ng kanyang pangamba, natatakot ako sa mga panganib ng kagubatan at sa mga hahanap sa akin sa hinaharap upang ipanghiganti ang dugo ng aking kapatid na aking ibinuhos. Naawa ang tagapaglikha kay Cain at nangako ng proteksyon. Bilang tanda ng pangakong ito, hinaplos niya ang mukha nito at nawala ang masagana nitong balbas. Sa paglaon, ang gestor ng mapagmahal na amang ito, na hinaplos pa rin ang anak sa kanilang walang hanggang paghihiwalay. Ang huling nakita ni Cain bago mawala sa kanyang paningin ang maningning na mukhang basakang lawa, mga luha na bunga ng kanyang kawalang utang na loob. Ang bagong umaga at ang paghahanap. Isang gabing puno ng pagkasira ng loob at luha ay napawi sa wakas ng liwanag ng isang bagong umaga. Isang liwanag na naghayag ng mas malalim na kalungkutan. Bago pa man lumitaw ang araw sa silangang lambak, ang batang balo at ang kanyang mga magulang ay nagmamadaling naglagak sa
puso ay tumitibok pa rin ng pag-asa. Nakita nila sa dakong malayo ang kawan, tinawag nila si Abel, ngunit ang kanilang mga tinig ay walang naging tugon, maliban sa isang hungkag na alingaw-ngaw. Sa pamamagitan ng mga luha, namalas ng kanilang mga mata ang mga marka ng pigati. Damuhan na gusot at natatakpan ng natuyong dugo.